Ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay magbibigay ng agarang pahayag sa Kongreso ng Estados Unidos na isang mahalagang anunsyo na susubaybayan online ng hindi pagmamalabis buong mundo. Si Trump mismo ang nagsabi na ang tema ng kanyang talumpati ay ganito: Amerika sa ika-250 taon ay malakas, masagana at iginagalang. Nag-boycott ang mga demokratiko sa talumpati ng Pangulo ng US sa Kongreso at inanyayahan ang kanilang taga-suporta sa National Mall para sa rally. Dapat ding tandaan na magbibigay si Trump ng mensahe sa Kongreso sa tensyonadong panahon ng kanyang pagkapangulo. Bumababa ang approval ratings, tumataas ang takot sa posibleng digmaan sa Iran, nahihirapan ang mga Amerikano sa taas ng gastusin, at nalalapit na ang halalan sa Kongreso ngayong Nobyembre. Tinataya ng mga eksperto na layunin ng kanyang talumpati na kumbinsihin ang botante na panatilihin ang mayoryang Republikano sa kapulungan ng mga kinatawan at Senado. Pero tiyak na nagbago na ang mga demokratiko, ginagamit nila ang pinaka-toxic na issue para batikusin si Donald Trump. Halos paralisado ang trabaho ng kagawaran ng panloob na seguridad ng Estados Unidos dahil sa hindi pagkakasundo ng mga partido sa Kongreso tungkol sa agresibong anti-migranteng pulisiya ng ICE na ang mga ahente ay nakapatay na ng 2 Amerikanong mamamayan sa Minneapolis. Bukod dito, hindi pa rin natatapos ni Trump ang issue sa mga dokumento ni Jeffrey Epstein at malinaw na magsasalita siya sa UN. Napakatensyonadong sandali. Ang mahalaga, may lumabas ng impormasyon tungkol saan ba talaga ang sasabihin ng Amerikanong Pangulo. At dagdag pa rito, may mga opisyal na pahayag na rin mula sa White House kung ano ang ilalahad sa talumpati sa Kongreso. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ito ng sama-sama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Peachy News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng may init na balita agad-agad. Sa Kyiv, 4:00 ng umaga kapag magsasalita si Donald Trump sa Kongreso ng Estados Unidos para sa taunang talumpati kung saan inilalahad ang mga nagawang trabaho at mga susunod na plano. Sa pagkakataong ito, napakahalaga ng talumpati dahil sa Nobyembre ay may midterm elections sa Kongreso na maaaring magpabawas sa mayorya ng mga Republikano. Kaya, ano nga ba ang dapat asahan mula sa talumpati ni Donald Trump? Ayon sa mga eksperto, magsasalita si Donald Trump sa mahirap na panahon ng kanyang pagkapangulo dahil bumababa ang ratings niya. Tumataas ang takot sa digmaan laban sa Iran at nahihirapan ang mga Amerikano sa taas ng presyo, bukod pa sa nalalapit na halalan sa Kongreso. Sa totoo lang, bumabagsak ang ratings, pero hindi kasing lala ng gusto ng mga demokratiko. 6 sa bawat 10 Amerikano, kabilang ang maraming Republikano, ay naniniwala na si Pangulong Donald Trump ay lalong hindi kanais-nais habang tumatanda. Ipinapakita ito ng bagong survey ng Reuters Ipsos. At natapos ang 6 na araw na survey nitong Lunes, Pebrero, 23 isang araw bago magsalita sa Kongreso ang 79 anyos na Pangulo ng Estados Unidos. Sa kabuuan, 61% ng mga sumagot ang nagsabing naging hindi mahulaan si Trump habang tumatanda. Ganito siya inilarawan ng 89% ng mga demokratiko, 30% ng mga Republikano at 64% ng mga independenteng botante. Ngunit, at ito ay mahalaga, halos hindi nagbago ang kasikatan ni Donald Trump nitong mga nakaraang buwan. Mga 40% ng mga sumagot sa bagong survey ang pumabor sa kanyang trabaho bilang presidente, na 2% na mas mataas kumpara noong simula ng Pebrero. Bagaman sinimulan ni Trump ang kanyang ikalawang termino sa White House, na may mas mataas na rating na 47% mula noong Abril, nang simulan niyang ipatupad ang mga taripa at buwis na ito, nanatili ang kanyang approval rating sa antas na may pagkakaiba ng plus-minus 2% kumpara sa kasalukuyang antas. Kaya masasabi nating hindi talaga bumababa ang kanyang rating. Oo, kung titingnan mula simula ng taon hanggang ngayon, simula 2025, bumaba ito ng 7%, pero hindi naman kasing lala ng gusto ng iba. Tandaan din na ang pinakahuling survey na ito ay tumutok talaga sa edad ng mga politiko. Sa Amerika, 79% ng mga sumagot ay sumang-ayon sa pahayag na ang mga halal na opisyal sa Washington ay masyadong matanda para katawanin ang karamihan ng mga Amerikano. Karaniwan, ang edad ng mga senador sa Amerika ay 64 na taon at 58 taon naman
sa mga miyembro ng mababang kapulungan. At si Trump ay bumalik sa White House noong Enero 2025 sa edad na 78 na naging, sa totoo lang, pinakamatandang naging presidente sa kasaysayan. Ibig sabihin sa araw ng kanyang inaugurasyon. Mula noon, aktibo niyang inilathala ang bagong direksyon ng pulisya at mga panukala. Ipinataw ang mataas na taripa sa pag-aangkat mula sa 12 dosenang bansa at nagpadala ng mga federal na ahente sa Amerika para labanan ang ilegal na imigrasyon. Sa kanyang talumpati sa Kongreso, maaaring subukan ni Trump na kumbinsihin ang mga botante na panatilihin ang mayoryang Republikano sa kapulungan at Senado. At ipakita na hindi naman siya ganoon katanda. 79 na siya pero matalas pa rin ang isipan niya, gaya ng madalas niyang sabihin. Dito, inaasahan ng mga analista na si Trump ay magiging isa sa pinakamatanda dahil ang karaniwang edad ng mga miyembro ng Senado ay mataas at siya ang pinakamatanda roon. At sa parehong panahon, ipinapakita ng mga bagong datos na mas bumagal ang ekonomiya kaysa inaasahan habang ang pagtaas ng presyo ay bumilis. Pero giit ni Trump, hindi ko maintindihan ang nangyayari pero ayon sa datos ko, lumalago ang ekonomiya. Sinabi ng tagapagsalita ng White House na si Karoline Leavitt na malaking bahagi ng mensahe ni Trump ay ilalaan sa ekonomiya at mga tagumpay ng sandatahang lakas ng Estados Unidos sa ibang bansa, kabilang ang operasyon laban sa mga nuklear na pasilidad ng Iran. Bukod pa rito, binanggit din ni Leavitt na isisisi ng Pangulo ang krisis sa kakulangan ng abot-kayang pabahay sa administrasyon ni Joe Biden, CP. Ilalahad ni Pangulong Trump kung bakit siya at ang mga Republikano ang mas angkop na lutasin ang krisis ng abot-kayang pabahay na nilikha ng administrasyon ni Biden, CP. Malinaw na sinabi ni Leavitt na gagawa siya ng kampanya para sa halalan at bumoto para sa mga Republikano ngayong Nobyembre. At nakakatuwa ito. Doon sa mga tagumpay, iyon ay dahil kay Trump. Pero kapag may mga kapalpakan, si Biden ang sinisisi. Klasikong politika na yan. Makikita ninyo na magkatulad ang politika sa Amerika at Ukraine. Halimbawa, kasabay nito, halos tumigil ang trabaho ng kagawaran ng panloob na seguridad ng Amerika dahil sa pagtatalo ng mga partido sa Kongreso ukol sa agresibong anti-imigrante na pulisya ng ICE matapos mabaril at mapatay ng mga ahente nito ang 2 Amerikano sa Minneapolis. Dagdag pa, nakakaintriga. Kahit malamang di babanggitin ni Trump, klarong mainit ang issue ng mga dokumento ni Jeffrey Epstein. At si Trump na hayagang nagnanais ng Nobel Peace Prize at lumikha pa ng sarili niyang konseho ng kapayapaan ay tila kumikilos sa kabaligtaran, patungo sa armadong tunggalian laban sa Iran na ilipat na ang hukbong dagat sa gitnang silangan at ginagawa ang mga plano para sa pagpapalit ng rehimen sa Islamikong Republika. At dito tayo napunta sa pinakakapanapanabik na bahagi. Sa tingin ko, ang talumpati sa Kongreso ay maaaring magbigay kay Donald Trump ng pagkakataon na unang beses na ilahad sa publiko ang mga argumento pabor sa interbensyong militar o ipaliwanag kung bakit hindi niya ito gagawin. Ngayong araw, malinaw na sasabihin niya ang susunod na mangyayari sa Iran. 2 empleyado ng administrasyon sa kondisyon ng pagiging anonymous ang nagsabi sa ahensyang Reuters na tiyak na tatalakayin ni Trump sa kanyang talumpati ang mga plano tungkol sa Tehran. Sinabi ring hiniling ng mga tagapayo ng White House at Republican Party kay Trump na mag-focus sa mga suliranin ng mga Amerikano sa ekonomiya. Nakaasa ang tagumpay ni Trump noong 2024 sa agresibo niyang pangakong pababain ang gastos ng pamumuhay. Ngunit ipinapakita ng mga survey ng opinyon ng publiko na hindi pa nakikita ng mga botante na nangyayari ito. Narito ang isang nakakabilib na pag-amin. Sinabi ng isang kinatawan ng White House sa Reuters. Iaanunsyo ni Trump ang tagumpay sa ekonomiya na malamang ay hindi susuportahan ng mga kongresista at republikano na tatakbo ulit ngayong Nobyembre. Sisisihin niya ang kanyang naunang pangulo, ang demokratang si Joe Biden, sa kahinaan ng ekonomiya. Naniniwala si Trump na ang pagtaas ng Wall Street, mga pamumuhunan ng pribadong sektor, at ang batas tungkol sa pagbaba ng buwis ay patunay na natulungan niya ang ekonomiya. Ipagmamalaki rin ng Pangulo ang kanyang mahigpit na pulisya sa migrasyon at kampanya para sa deportasyon, kahit na ipinapakita ng mga survey na karamihan sa mga Amerikano ay naniniwalang sumobra na ang ginagawa ng ICE. Sa parehong panahon, inanunsyo na ng mga demokrata na lalaban sila
magbo-boycott sa talumpati ni Donald Trump at magsasagawa ng sarili nilang mga rally sa National Mall. Sinabi ni Speaker Mike Johnson na nakakahiya raw na may ilang demokratiko na hindi dadalo sa talumpati ni Pangulong Donald Trump sa Kongreso tungkol sa kalagayan ng bansa. Mahalagang banggitin na binibigyang diin ko ang sinabi ni Johnson na nakakahiya ito at ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Dagdag pa, inanunsyo ni Mike Johnson na imbes ang pambansang hockey team ng Amerika na kamakailan lang tinalo ang mga taga-Canada ang darating sa Kongreso. At narito ang sinabi ni Mike Johnson. Nakakahiya na binoboykot ng mga demokrata ang mga talumpati. Hindi ginagawa ng mga republikano ang ganito. Hindi mahalaga kung sino ang presidente. Hindi kami umaalis ng walang abiso kahit oposisyon kami. Hindi mahalaga kung ilang maliit na pagtitipon saan sila nakatayo o lakas ng mikropono nila, wala silang maiaalok. Dito ko agad sasabihin, sobrang nagsisinungaling si Mike Johnson. Mas mabuting huwag magbitaw ng mga malalakas na pahayag na ganyan dahil may ilang mga republikano mula sa kapulungan ng mga kinatawan at senado na sa iba't ibang taon ay hindi dumalo sa mga talumpati ng dating Pangulong Joe Biden at ang ilan pa nga ay nagdulot ng kaguluhan habang siya ay nagsasalita. Ayon kay Mike Johnson, hindi ganoon ang ginagawa ng republikano. At sa huli, gusto ko ring banggitin na noong nakaraang taon, tumagal ng eksaktong 100 minuto ang talumpati ni Donald Trump at ito ang naging pinakamahabang talumpati ng isang pangulo sa Kongreso sa makabagong kasaysayan. Ayon sa mga empleyado ng White House, habang inihahanda ang talumpati, isinasaalang-alang ng speechwriter ang pag-improvisa, ngunit hindi isinasantabi na baka humaba na naman ito. Dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Pwede kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link, detalye sa video description o QR code sa inyong screen. Iyon lang para sa ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dimatorsok.